Isusumite ng LTFRB sa Department of Transportation sa Lunes ang kanilang rekomendasyon sa hiling na dagdag singil sa pamasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ay kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, inaayos at pinag-aaralan nila ang mga nakalap na impormasyon mula sa mga transport group at commuter sa iba't ibang rehiyon. Kasama sa mga kinokonsidera nila ang pagtaas ng presyo ng krudo, pati na rin ang pagtaas ng cost of operation. Nagtalaga ng bagong medical expert ang International Criminal Court na susuri sa kakayanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humarap sa paglilitis sa kanyang kasong Crimes Against Humanity. Kasunod po ito ng pagdiskwalipika ng ICC sa naunang itinalagang neuropsychologist na susuri kay Duterte. Pinagbigyan ng korte ang hiniling ng defense team ni Duterte na alisin ang eksperto dahil sa pagkakasuspende nito mula sa kanilang professional regulatory body. Isinapubliko rin ng ICC ang apela ng kampo ni Duterte sa Appeals Chamber na baligtarin ang naunang desisyon ng pretrial chamber sa pag-question nila na jurisdiction ng ICC sa kaso. Muli ring umapela ang kampo ni Duterte para sa agaran at unconditional release ng dating Pangulo. Mga kapuso, nakaambang taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Bagamat wala pang halaga, asahan ang taas presyo sa diesel at gasolina ayon sa kumpanyang Unioil. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, nakikitang may epekto sa presyuhan ang panibagong sanction ng Amerika sa Russian oil. Ngayon din ang US government shutdown. Binigyan pugay ang mga bayaning Pilipino sa pangunguna ng National Commission for Culture and the Arts at the Metropolitan Theater sa Maynila. Tampok sa pagtatanghal na silang magigiting sa bayang Magiliw ang mga batikang aktor at aktres, pati na ang mga dula na hango sa panitikang Pilipino. Kabilang dyan ang Ibong Adana, Florante at Laura, Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ibinida rin sa isang musical ang original Pinoy music. Mga kapuso, 4 araw na lang, Pasko na! Hindi napigilan ng masamang panahon ang pagpapailaw ng kanilang giant Christmas tree sa Rizal. Sa bayan ng Morong, gawa sa recycled materials gaya ng lata, tansan at mga plastic cup ang kanilang 25-foot Christmas tree. Tapok din ang kanilang local dialect, salitang Morong na simbolo ng pagkakakilanlan ng kanilang bayan. May itinayo ring Belen na mas binigyang buhay at diwa ang isang tradisyonal na Paskong Pinoy. Sinabayan naman ang fireworks display, ang Christmas tree lighting sa Hala-Hala. Gaya sa Morong, environment-friendly rin ang giant Christmas tree na gawa sa mahigit 30,000 recycled plastic bottles na tinipon ng 11 barangay at mga paaralan sa buong bayan. Mga kapuso, ilang minuto na lang ay magsisimula na ang Sparkle 30th Anniversary Celebration, ang Sparkle 30. Punong-puno ng fans ang SMO Amphitheater, lahat nag-aabang sa mga pasabog performances ng mga kapuso stars tulad ni Alden Richards, Barbie Fortesa, Julian San Jose at Jillian Ward. Inaabangan din ang production numbers ng mga kapuso PBB Celebrity Collab Edition housemates at ng mga New Gen Sangre. Magsisimula ang pre-concert na ito bandang alas 7 ng gabi. Para naman sa Teambahay, mapapanood ang Sparkle 30 sa TikTok Live sa account ng Sparkle GMA Artist Center. Tumutok lang para sa mga updates na ihahatid namin sa inyo maya-maya lang. Balik sa inyo dyan, Pia. Ivan. Salamat, Nelson. Silipin naman natin ang mga pwedeng pasyalan sa Benguet. At nakatutok si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Literal na pa-fall, pero di ka pa iiyakin kundi lalo ka pang paiibigin. Dahil ang gandang taglay ng Kamayan Waterfall sa Kibungan, Benguet, di lang good for the heart, perfect din for the eyes. Be one with nature sa breathtaking view ng talon. Tiyak mapapatalon ka sa ganda. Kaya mapapalokal man o turista, dumadayo pa para masilayan ito. Perfect din ito para sa mga adventurous dahil pwede rin mag-trek sa lugar. Check na check para sa outdoor enthusiasts. Sa karatig lalawigan na Pangasinan, hindi na kailangang i-gatekeep ang ipinagmamalaki sa bayan ng Labrador.
Tinakayanan Falls. Matapos ang tricycle ride papunta sa jump-off point sa Sitio Kadampat at lakarang halos kalahating oras din ang tagal, 20 to 30 minutes papunta sa mismong talon. Mistulang hagdan na may iba't ibang baitang ang tinakayanan. Hindi nakapagtataka dahil halaw ito sa salitang Pangasinense na takayan o hagdan. Klarong-klaro ang tubig at napapaligiran ng mga puno, abay sinong di mafo-fall. Pero babala ng Tourism Office, huwag masyadong ma-fall. May malalim na parte kasi sa talon. At mainam ding mag-abiso sa Tourism Office o sa Barangay Bolo para mabigyan ng tour guide sa lugar. Sa parehong barangay, may dinarayo ring irigasyon sa Sitio Apalang. Ang tubig, malamig at napakalinis. Literal ang chill vibes. Kung may dalang bagets, click din itong lugar para mag-picnic. Basta pairali ng Clay Go o Clean as you go. O, saan tayo? Sa susunod na pasyal o food trip? I-share nyo sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Para sa GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras. Na-recover po ang katawan ng 3 miyembro ng isang pamilyang biktima ng landslide sa Lubuagan, Kalinga. Natabunan ng mga bato, pati na putik ang mag-anak sa kasagsagan ng Bagyong Uwan. Patuloy na hinahanap ang nawawalang kagawad ng isang barangay sa naturang lugar. Mga kapuso, tinatayang aabot na mahigit 1 milyon ang lalahok sa mga kilos protesta simula bukas sa Quirino Grandstand sa Maynila at sa People Power Monument sa Quezon City. Handa na ang mga otoridad para sa ipatutupad na seguridad. Nakatutok si John Consulta. Habang abala ang organizer sa paghahanda sa idadaos na 3 araw na pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand sa Manila, pinaghahatak ng Manila Traffic and Parking Bureau ang mga nakaparadang sasakyan sa South Drive papuntang Quirino Grandstand. Isang van na 3 araw na rin nakaparada rito at may nabuti ng hatakin. Samantalang sa may bandang likuran, mga kapuso, meron ng isang kotse na yun, nasa ibabaw na ng truck, Nakakita natin ito na kanina. Dismayado ang isang senior citizen dahil imbis na kumita, di raw sila makakabenta dahil apektado sila sa clearing operations. Nagpagkakataon na pumunta nga na. Kaso pinapalit kami. Magsasagawa ng rerouting at road closures ang Manila Police District simula mamayang hating gabi, partikular ang mga kalsada malapit sa Quirino Grandstand. Kasama rin na isasara ang Claro M. Recto papuntang Menjola, Magallanes Drive hanggang MacArthur Bridge na patungong Liwasang Bonifacio at Ayala Bridge. Ang Armed Forces of the Philippines nakatanggap ng report na posibleng may mag-infiltrate sa mga rally. Sa ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo na lalaw dyan sa pagtitipon dito sa may Quirino Grandstand, nakikiusap tayo na kung maaari, kung meron kayong mapapansin ng mga kahinahinalang individual base sa kanilang presensya at kilos, ipagbigay alam po agad sa otoridad. Marami po tayong mga pulis na nakabantay dyan para po yung ating seguridad ay mapanatili nating maayos, matatag at kalmado. Kakaasa po kayo yung presensya ng pulis dyan sa lugar na yan ay para bantayan lang po yung peace and order. Ayon sa NCRPO, may dagdag puwersa mula sa ibang regional office at hindi lang daw mga pulis ang mga naka-standby. Meron na po tayong mga arresting officers, meron po tayong mga prosecutors para po mas madali yung magiging proseso natin, hindi katulad nung September 21 na nagkagulo, ay wala po silang armas. Ang dala lamang po nila ay yung kanilang shield at yung kanilang baton. Hindi po sila, wala po silang dalang armas, kaya hindi po sila, kumbaga po yung maximum tolerance lang ang kanilang baon. Yung nakalagay po sa isang pwesto dyan, yung anti-riot vehicle natin, at iba pa po naming mga kakailanganin. Meron, hindi lang naman po yung anti-riot ang nandyan. Nandyan din po yung ating mga ambulansya, andyan yung ating fire truck na in case kailanganin namin is nandyan lang. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Kaiba-iba ng naging extra sa photoshoot ng magkasintahan sa Albay. Ayan ho siya. Ayun. Nagulat na lang yung mga nasa shoot na gusto sanang makuna ng magandang feels at background ng mga burol.
Hinabol sila ng baka na ayan, no? Tumambling pa. Rolling down the hills. Pero wala naman po nasaktan sa nangyari. At umabot na sa mahigit 2 million views ang viral video.